Kabanata 901. Tama, alam ko ang banyong ito na napaka-komportable. Tumango si Oswin Wilton. Maganda sana. Nagkataon na 2 araw na akong hindi naliligo, ang sakit ng buong katawan ko. Sabay na tayong maligo. Kaya naman, nagtungo si Oswin sa paliguan na pinangalanang Water Lotus at sumakay siya sa kotse ni Wise. Dinala sila ng receptionist sa isang private room. Nanatiling tikom ang bibig ni Wise tungkol sa binili. Inilibot niya si Oswin at nagsaya. Naligo muna sila sa banyo. Pagkatapos, mayroon silang isang bote ng dekalidad na alak na nagbigay daan kay Oswin na magsaya. Si Oswin ay nasa mabuting kalooban habang nakahiga sa kama sa pribadong silid. Tinuro niya si Wise at sinabing, "Wise, sa dinami-daming partner, mas kilala mo ako. Sige, kung wag mo akong hulaan dito sa mga intensyon mo, pwede kang maging diretso sa akin. Walang libreng pagkain sa mundong ito." Dinala niya siya sa isang paliguan at pinainom siya ng masarap na alak. Imposibleng for the sake of fun lang, siguradong may purpose behind it. Tumawa si Wise. Dahil sinabi mo ito, wala na akong itatago pa. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang pagbili ng mga bato sa iyo, Mr. Wilton. Oh, gusto mo bang kumuha ng mga gamit ko, Wise? Oo. Haha, pere na, close tayo diba? Hindi mo kailangang maging magalang sa akin kung gusto mong makakuha ng ilang mga supply mula sa akin. Umubo si Wise at sinabi, ang mga supply na gusto kong makuha mula sa iyo ay hindi ordinaryong mga supply. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Oswin. Anong ibig mong sabihin? Seryosong sabi ni Wise, I'll be straightforward with you, Mr. Wilton. I have my eyes on a batch of goods na plano mong ibenta sa Stellar Jewelers. Matagal silang nagkatitigan. Umisi si Oswin. Nagbibiro ka ba sa akin, Wise? Ito ay hindi nakakatawa sa lahat. Seryosong sagot ni Wise, seryoso ako, Mr. Wilton. Tumigil sa pagngiti si Oswin at malamig na sinabi, tama na, Wise. Alam mo na sa industriyang ito, pinahahalagahan namin ng husto ang salitang tiwala. Dahil ipinangako ko sa Stellar Jewelers ang batch ng mga ito, paano ko babalikan ang aking salita? Kung aprubahan ko itong backdoor deal mo, magtitiwala ba sa akin ang ibang mga kumpanya sa hinaharap? Sa karagdagan. Ito ay mabuti kung ito ay anumang iba pang maliit na kumpanya, ngunit ito ay Stellar Jewelers na pinag-uusapan natin, isang malaking pandaigdigang tatak na may maraming mga tindahan ng chain. Sa tingin ko hindi ko kayang masaktan sila. Bukod dito, gumugol si Thomas Mayo ng higit sa 1 linggo sa pagpili ng batch ng mga kalakal na ito. Gusto mong samantalahin ang kanyang trabaho, ha? Nagalok sila sa akin ng napakataas na presyo na $800 milyong din. Napakasinsero nito sa kanila. Kaya, kahit anong tingin ko dito, wala akong dahilan para ibenta sa iyo ang batch ng mga kalakal na ito. Siya ay napakamatatag sa kanyang mga salita, hindi nag-iiwan ng puwang para sa talakayan. Matagal nang nagtatrabaho si Wise kay Oswin, at ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganoon katatag si Oswin. Gayunpaman, hindi nakakagulat dahil ang kasosyo para sa kooperasyong ito ay ang Stellar Jewelers. Napakaraming bagay ang kasangkot at hindi maaaring baguhin sa kooperasyong ito. Hindi kayang tiisin ni Oswin ang kahihinatnan. Ngunit walang pagpipilian si Wise. Kailangan niyang kumbansihin si Oswin na ibenta sa kanya ang mga paninda. Kung ang batch ng mga kalakal na ito ay kukunin ni Thomas Mayo, iyon na ang katapusan ng Elite Jewelry. Ginoong Wilton, sa tingin ko. Huwag ka nang magsabi. Tinaman ng tingin ni Oswin si Wise. Wise, kung iba ka, pinutol na agad kita. Sa yugtong ito, ano pa ang masasabi? Humiga si Wise sa kama. Tila wala siyang ibang alternatibo kundi ang gumamit ng pinakahuling sandata. Kabanata 902. Natahimik si Wise, pinindot ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe. Wala pang kalahating minuto, may kumakatok sa pinto. Bago pa makapagsalita si Wise, nainip na sumigaw si Oswin Wilton, sino te? Bakit ka ba nakakainis? Hindi mo ba alam na private room ito? Sino ang nagtanong sa iyo na kumatok? Pagwala. Inilabas niya lahat ng galit niya sa kumakatok sa pinto. Isang malambing na boses mula sa isang babae ang nagmula sa kabilang bahagi ng pinto. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo sir, patawarin mo ako. Agad na bumangon si Oswin na nakahiga, nagliwanag ang mga mata. This was a male bathhouse, bakit may babae dito? And by the sound of it,
Ang babaeng nasa pinto ay siguradong isang batang babae na nasa 20s. Ang kanyang malambing na boses ay kaakit-akit kaya nanghina ang mga tuhod ng iba. Sa buong buhay niya, si Oswin ay nagkaroon ng matinding interes sa isang bagay, ang mga babae. Ang pagkakaroon ng narinig na ganoong malambing na tinig sa gayong pambihirang lugar ay katulad ng isang gutom na tigre na dumarating sa isang matabang puting kuneho sa panahon ng pangangaso nito. Pakakawalan ba ng tigre ang kuneho? Hindi. Tinigilan ni Oswin ang kanyang pananabik at nagtanong, "Bueno, parang ano ang problema?" Ang sabi ng babae sa labas ng pinto, "Nagbibigay kami ng foot massage service sa aming paliguan, ito ay $80 kada oras. Maaari ko bang tanungin kung kailangan mo ng ganoong serbisyo?" Oo, oo, oo. Tuwang-tuwa si Oswin na baka mabaliw siya. Diretso siyang sumigaw, "Come in." Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang payat at magandang babae. Siya ay matangkad at may balingkinitang mga binti na may simpleng damit na nagpapakita ng kanyang S-shaped figure. At syempre, pagkakaroon ng karne sa tamang lugar. Ang ganitong uri ng babae ay naging dahilan upang maglaway ang lahat ng lalaki na nakatingin sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Oswin. Maging si Wise na kalahating metro ang layo sa kanya ay naririnig ng malinaw ang pintig ng kanyang puso. Hey! Gaya ng inaasahan sa matandang pervert na ito, gumana sa kanya ang pamamaraang ito. "Sir, gusto mo ba ng foot massage service?" "Oo." Umupo ang dalaga sa gilid ng kama, ang kanyang mga payat na kamay ay minamasahe ang mga paa ni Oswin. Sa sandaling hawakan ng kamay ng dalaga si Oswin, nanlambot ang kanyang katawan. Pinalot siya ng halimuyak nito dahilan para matarante siya. Isang kapat ng isang oras lang ang masahe ngunit lasing na langgo si Oswin sa masahe. Pero, natapos na ba ito sa simpleng foot massage? Napatingin si Oswin sa magandang babaeng nasa harapan niya. Siya ay nasa murang edad na may ganoong figure. Mayroon bang sino mang lalaki sa mundong ito na hindi makatutulong sa kanya? Umubo si Oswin at nagtanong, "Bata, mayroon bang malawak na serbisyo na magagamit dito?" Nagpaut ang dalaga at umiling. "Hindi ko maintindihan, sir." Talaga bang hindi niya naintindihan o nagkunwaring hindi? Hindi sa walang isip si Oswin. Kahit na nangingibabaw ang kanyang pagnanasa, gumagana pa rin ng maayos ang kanyang utak. Agad siyang tumingin kay Wise, nakangiti habang sinasabi, "Kuya, nagbibigay ba sila ng serbisyong iyon dito?" Nagkunwari si Wise na nalilito. "Ginoong Wilton, hindi ko rin maintindihan." Sa sobrang galit ni Oswin ay hindi na siya makahinga. Nakaramdam siya ng pangangati sa buong katawan, parang 1,000 langgam na gumagapang sa kanyang katawan ngunit hindi pa rin niya maibsan ang Katie. Ito ay lubhang hindi komportable. Sinabi niya sa mababang tono, "Wise, naiintindihan ko kung ano ang gusto mo, ngunit ang gusto mo ay talagang mahirap para sa akin na tuparin." Itinaway ni Wise ang kanyang kamay. "Ginoong Wilton, akala ko ba nagkasundo na tayo na huwag nang banggitin pa? Bakit mo ibinalita ulit?" Galit na galit si Wise. Ang ganda. Kung bakit ito binanggit ni Oswin, hindi ba niya alam na deep inside? Alinsunod sa ugali ni Oswin Wilton, kung may manggahas na gumawa ng kalokohan sa kanyang mukha, siya ay tatayo at aalis. Ngunit sa pagtingin sa kaakit-akit na batang babae, hindi niya ito matiis. Kinagat ni Oswin ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy, "Wise, sabihin mo sa akin, paano mo gustong gawin ang deal na ito?" Kawakas, ibinuka na ang bibig ni Oswin. Wise got the advantage but yet he still held back. "Mr. Wilton, sa pagkakataong ito ikaw ang gustong magsalita tungkol dito, hindi ako okay." Tumango si Oswin, "Sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo." "Sige, kung gayon, diretso na ako sa iyo Mr. Wilton. Gusto kong bilhin ang batch ng mga hilaw na bato na personal na kinuha ni Thomas Mayo, walang iwanan para sa kanya." Ito, nakasalungat si Oswin. Hindi magandang ideya iyon, tama ba? Maaari mong iwanan ng kalahati o 1/3 ng mga paninda para sa kanya, ngunit kung gusto mo ang lahat, paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? May utang ka ba sa kanya na paliwanag? Pumirma ka ba ng kontrata sa kanya? Kung walang kontrata, kung paano at kanino mo gustong ibenta ito, nasa iyo na, Mr. Wilton. Kahit na totoo iyon, ngunit ang paggawa nito ay nanggangahulugan na hindi ako tao sa aking mga salita. Tumango si Wise. "Okay Mr. Wilton, hindi ko na kayo pahihirapan. Dahil kailangan mo ng dahilan para labanan ang Stellar Jewelers at Thomas, hayaan mong bigyan kita ng isa.
Itinaas niya ang dalawang kamay na nagpapahiwatig ng 10. Tulad ng sinabi mo Mr. Wilton, dahil handang magbayad si Thomas ng 800 milyong dolyar para sa pagbaylang ito, magbabayad ako ng 1 bilyong dolyar para dito. Ang aking presyo ay 200 milyong dolyar na mas mataas kaysa kay Thomas. Palaging pinakamataas na presyo ang nakakakuha ng mga kalakal sa mga negosyo. Pwede mong sagutin si Thomas sa kadahilanang ito, wala namang problema dyan. Kabanata 903. Tinampol ni Oswin Wilton ang kanyang hita. Walang problema kung ganoon. Dahil handa kang mag-alok ng mas mataas na presyo, wala akong nakikitang anumang isyo na nagbebenta ng mga ito sa iyo. Ang negosyo ay parang larangan ng digmaan. Dahil mas kaunti ang inaalok ni Thomas kaya normal na ang kanyang mga paninda ay maaga ng iba. And with this, may sagot din ako para sa outsiders. Pinigyan siya ni Wise ng konkretong dahilan para magbago ang isip. Pagkatapos ng lahat, ang 200 milyong dolyar ay hindi isang maliit na figure. Pero syempre, ang higit na nagpasindak kay Oswin ay ang kaakit-akit na binibini sa kanyang harapan. Napalunok siya ng laway at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin kung may malawak na serbisyo dito ngayon, Wise? Tumawa ng malakas si Wise. Habang tumatawa, inayos niya ang kanyang damit at lumabas. Syempre may malawak na serbisyo dito. Pero one-on-one service ito, kaya hindi comfortable para sa akin na narito. Ginoong Wilton, maghihintay ako sa lobby. Gawin ang lahat ng oras na kailangan mo at magsaya sa iyong sarili. Nanlaki ang mga mata ni Oswin. Tuwang-tuwa siya, bumilis ang tibok ng puso niya hanggang sa lumabas ito. Salamat Wise sa iyong mainit na pagtanggap. Tumalikod si Wise, lumabas ng kwarto at isinara ang pinto sa likuran niya. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na magbantay na hindi pinapayagan ng sino man na abalahin ang magandang oras ni Mr. Wilton. Mag-isa siyang pumunta sa lobby. Umupo si Wise sa sofa, kumuha ng sigarilyo at sinindihan. Sa wakas tapos na sa matandang pervert na ito. Sa 3 supplier. Isa pa baba, 2 pa. Maghintay ka lang, Thomas, aagawin ko ang bawat hilaw na batong pinulot mo ng dugo at pawis. Gusto mo akong isabotahe di ba? Hehe. Paglalaruan kita na parang pasang naglalaro ng daga. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. Habang iniisip ito ni Wise, mas masaya siya. Hindi niya namamalayan na tumawa siya ng malakas. Matapos mabili ang lahat ng mataas na kalidad na hilaw na bato, maaari silang i-proseso at ibenta sa mas mataas na presyo. Maaari lamang magtaka kung gaano karaming pera ang makukuha doon. Sa pamamagitan ng paghaharap na ito, naitatag ni Wise ang kanyang posisyon bilang boss ng Elite Jewelry. Perpekto. Makalipas ang 2 araw. Dumating si Thomas Mayo upang makilala si Oswin Wilton bilang napagkasundoan. Umupo si Thomas sa upuan sa opisina at sinabi habang nakangiti, I'm really sorry Mr. Wilton, $2,400 million is not a small amount. Medyo natagalan bago namin makalakom ng pondong kailangan. Ngayong tapos na ang lahat, pirmahan na natin ang kontrata. Malubod na tinatanggap si Oswin nang dumating si Thomas Mayo dati. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalamig niya kay Thomas. Umupo siya roon, nagbabasa ng dyaryo, at hindi pinansin si Thomas. Nakasimangot na sabi ni Thomas sa mas malakas na boses, Mr. Wilton, pipirmahan ba natin ang kontrata? Nagtaas ng mata si Oswin at tumingin kay Thomas. Pagkatapos ay binuklat niya ang isang pahina ng pahayagan at naiinip na sinabi, pasensya na Ginoong Mayo, hindi na magagamit ang mga kalakal na gusto mo. Please umalis ka na. Ano? Agad na tumayo si Thomas na hindi makapaniwala sa narinig. Nagtrabaho ako ng husto at pinili ang mga kalakal gamit ang sarili kong mga kamay. Paano sila mawawala? Hindi ka ba nangako na ibebenta mo sila sa akin? Napakamot ng ulo si Oswin. Talaga? May ipinangako ba ako sa'yo? Pumirma ba tayo ng kontrata? Ginoong Wilton, hindi ka tapat dito. Bakit mo sinasabi? Ako, si Oswin Wilton, ay laging tumutupad sa aking mga salita. Kung ikaw ay pumirma ng isang kontrata sa akin, susundin ko ang bawat kondisyon sa kontrata. Pero dahil wala naman tayong pinirmahang kontrata, paano mo ako masisirang nangako sa iyo nang hindi nagbibigay ng anumang konkretong patunay? Kaya wala kang balak na ibenta sa akin ang batch ng mga kalakal na iyon, Mr. Wilton. Ako ang boss dito, maaari kong ibenta ang mga kalakal sa sino mang gusto ko. Naiintindihan ko. Itinago ni Thomas ang mga dokumento.
Tumayo at sinabing, Mr. Wilton, hindi problema kung tumanggi kang ibenta sa akin ang mga kalakal, ngunit maaari mo ba akong bigyan ng makatwirang paliwanag upang ako ay makontento? Itinago ni Oswin ang dyaryo at tumingin kay Thomas ng ilang segundo. Sabi niya sa malamig na tono, paliwanag lang naman ang gusto mo, di ba? Sige, bibigyan kita ng isa. Ang general manager ng Elite Jewelry Wise ay nag-alok ng $1 billion para sa iyong batch ng mga produkto. Bilang isang negosyante, wala akong dahilan para tanggihan ang mas mataas na alok, di ba? Dahil ang iba ay nag-alok ng mas mataas na presyo, sino ang maaari mong sisihin kundi ang iyong sarili sa hindi pagpirma ng kontrata ng mas maaga? Tumango si Thomas. Sige, naiintindihan ko na. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, Mr. Wilton. Taksil ang ginagawa mo. Maaaring mas malaki ang kikitain mo sa pagkakataong ito, ngunit mas malaki ang mawawala sa iyo sa hinaharap. Hey, mas mawalan pa sa hinaharap. Naiinip na sabi ni Oswin, ilang buwan ka pa lang sa industriya ng alahas pero nang ahas ka pa ring maging mapangahas sa harap ko, anak. Hindi ka pa ipinanganak noong pumasok ako sa industriyang ito. Magwala ka, nagagalit ako kapag nakikita kita. Hindi inisip ni Oswin ang salita ni Thomas. Sa buong buhay niya, maraming beses na siyang binantaan. Pero ang hindi niya alam, pilit lang siyang takutin ng iba. Tulad ng para sa Diyos ng digmaan, ito ay hindi isang taktika ng pananakot. Walang sinabi si Thomas, umiling siya habang mapait na ngumiti. Walang magawa siyang lumabas ng opisina, tila nanlulumo. Pagkalabas niya ng opisina ay sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis. Hanggang sa marating niya ang isang desyerto na aspalto na kalsada ay nagbago ang kanyang malungkot na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, mahirap na trabaho ang pag-arte. Muntik na akong mabaygo sa pagpigil sa pagpapakita ng aking kasiyahan. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jacqueline. Thomas, kumusta na ang iyong kalagayan? Okay naman ang lahat. Kumasto si Wise ng $1 billion para agawin ang aking mga paninda. Kung hindi ako nagkakamali, magiging pareho ito para sa dalawang iba pang mga supplier. Talaga, iyan ay magandang balita. Ang isda sa wakas ay nasa kawit na. Umisi si Thomas habang sinabi niya, ang kailangan nating gawin ay isa-isang airil ang mga ito. Kabanata 904. Ito ay tulad ng hula ni Thomas Mayo. Nakatanggap siya ng tawag mula sa dalawa pang supplier na nagsasabing tinatanggihan nila ang pakikipagtulungan kay Thomas Mayo. Ang dahilan na ibinigay nila sa kanya ay eksaktong pareho. Ibinente na nila ang mga kalakal kay Wise. Tunay na malungkot si Thomas sa telepono, pero pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagiging masaya dahil sa tagumpay. Nang makarating si Thomas sa kumpanya, itinago niya ang kanyang ngiti at nagsuot ng malungkot na ekspresyon habang papasok. Isinara niya ang pinto sa likod niya na nagpapakita kung gaano siya galit. Natural, nasaksihan ito ng lahat ng naroroon. Si Benjamin Garnett na nakatanggap ng balita kung gaano kadismaya at galit si Thomas ay napadaan sa tuwa. Agad niyang binuksan ang isang bote ng champagne para magdiwang. Ang taksil na si Alton Watson ay may isang baso ng red wine sa kanyang kamay at isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha. Tuwang-tuwang sabi niya, talagang nahulog si Thomas dito. Siya ay gumugol ng higit sa 1 linggo sa pagpili ng pinakamagagandang hilaw na bato ngunit ngayon ay wala na ang lahat. Napakasayang malaman na wala siyang natamo ng mga benepisyo. Tumango si Benjamin Garnett. Sinong nagsabing hindi? Kanina pa pala umuunlad ang batang iyon, sa wakas ay turn na niya na para matalo. Wala kang ideya, kanina lang bumalik si Thomas at malakas na sinara ang pinto dahil sa galit. Wala pang nakakita sa kanya ng ganito kagalit. Lalo silang naging masaya habang nag-uusap sila. Pinagsalikop pa nila ang kanilang mga salamin. Tanong ni Alton Watson dahil sa curiosity, Mr. Garnett, dahil marami kaming natulungan kay Wise sa pagkakataong ito, makakakuha ba kami ng kaunting bayad para sa aming pagsusumikap? Tumawa ng malakas si Benjamin. Huwag kang mag-alala, may bahagi nito para sa iyo. Nangako siya sa akin ng 10% dibidendo mula sa mga benta. Kaya, kung ang batch ng mga kalakal na ito ay nagbebenta ng $10 bilyong, makakakuha tayo ng $1 bilyong, kaya bawat isa sa atin ay makakakuha ng $500 milyong bawat isa. Natuwa si Alton. Sa malaking halaga $500 milyong. Bakit kailangan pa niyang magtrabaho? Pwede siyang magretiro kaagad at magsaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Natural, masaya si Benjamin, pero hindi pa rin siya nakontento. Bagaman pinahirapan namin si Thomas sa pagkakataong ito, hindi kami nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Kung tutuusin, ang ginawa niya ay inagaw ang mga paninda ni Thomas. Ang kanyang mga pondo na 2,500,000 dolyar ay buo pa rin. Kung nagawa nilang kunin siya ng kanyang 2,500,000 dolyar, kung gayon ito ay kahanga-hanga. Ikinaway ni Alton ang kanyang kamay. Mahal kong general manager, ang mga tao ay sakam at walang kabusugan. Nagagawa naming agawin ang mga kalakal ni Thomas at pataasin ang halaga ng elite jewelry. Napaka-successful, hindi tayo dapat madismaya. Tungkol sa 2,500,000 dolyar na pondo, huwag matakot at maging mapagpasensya. Sa pagkakaroon ng pinakamahusay na pakikipagsosyo kailanman, ikaw at ako, natatakot ka ba na wala tayong pagkakataon na linisin ang kanyang mga bulsa? Pinag-isipan ito ni Benjamin Garnett at kalaunan ay bumuti ang pakiramdam. Sa eksaktong sandaling iyon, binuksan ni Thomas Mayo ang isang bote ng champagne sa kanyang opisina at nakipag-inuman kay Zach Quinn. Lahat ng mga paninda natin ay binili na ni Wise. Na-achieve na ang goal natin this time, ani Zach Quinn. Humigop ng alak si Thomas Mayo at sinabing, naalis na talaga ang nakapipinsalang Wise. Susunod, kailangan nating alisin ang lahat ng mga nunal ni Benjamin sa kumpanya. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, inilabas ni Thomas ang isang aklat kung saan ang lahat ng impormasyon ng mga tagasunod ni Benjamin ay naitala ng detalyado. Aniya, ito ang nakuha kong impormasyon kamakailan. Inayos ko ang isang tao na masusing mag-imbestiga sa lahat ng tao sa kumpanya na walang pinag-iisipan. Ang mga alipors ni Benjamin ay nasa bawat departamento ng aming kumpanya at ang kanilang kontribusyon sa Operation Unity ay malaki. Tiningnan ni Zach Quinn ang libro at nanlamig ito. Alam niya kung ano ang karaniwang kontrolado ni Benjamin sa kumpanya, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang napakaraming lalaki ni Benjamin sa loob. Ito ay medyo nakakatakot dahil ang kanyang mga alipors ay nasa bawat pangkat ng pamamahala ng departamento. Hindi lamang ang mga nasa management kundi ang mga normal na empleyado din ang binili sa panig ni Benjamin. Hindi maintindihan ni Zach ang isang bagay. Naiintindihan ko kung bakit siya nakapasok sa antas ng pamamahala, ngunit bakit siya bumili din sa mga regular na empleyado. Kabanata 905. Tumawa si Thomas. Ito ay nagpapakita kung gaano kahusay si Benjamin Garnett. Ang halaga ng pagbili sa isang normal na empleyado ay malayong mas mababa kaysa sa mga nasa management team. Ngunit ang kanilang mga tungkulin at potensyal na magamit ay hindi masusukat. Ang mga normal na empleyadong ito ay nabibilang sa ilalim ng hierarchy at nabubuhay doon sa buong taon. Mayroon silang napakalinaw na pagkaunawa sa mga nangyayari sa kumpanya. Kung mayroong anumang paggalaw sa loob ng kumpanya, agad nilang aabisuhan si Benjamin. Hindi lang iyon, kaya nilang magpahangin ng apoy, purihin si Benjamin at gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan para salakayin ang sinuman. Ang mga taong ito ay tunay na kasuklam-suklam, nakakagawa at nakakapaglabas ng lahat ng uri ng katarantiduhan na binabaliwala ang pagiging tunay. Totoo iyon. Bagamat ang mga nasa antas ng pamamahala ay may pananagutan sa bawat salita na kanilang sinabi, ang mga nasa mababang hierarchy ay kailangang huwag pakialaman iyon. Nagawa nilang magsalita at magpakalat ng mga alingaw gayon paman gusto nila nang hindi kinakailangan na magdusa sa mga kahihinatnan. Ang mas nakakatakot ay bumuo sila ng mga gang sa kumpanya at sinira ang kapaligiran ng kumpanya. Napatingin si Zach kay Thomas. Thomas, dahil lumalaban ka kay Benjamin sa lahat ng oras, dapat ay nagpakalat ng maraming chismis tungkol sa iyo ang mga taksil na iyon sa mababang hierarchy. Pero bakit wala akong naririnig na kahit isang salita ng pasaway laban sa iyo? Umalaklak si Thomas. Dahil hindi sila nangangahas. Bakit? Ito ay napakasimple pagparusa sa isang tao bilang isang babala sa iba. Umigop si Thomas ng alak mula sa kanyang baso at ipinaliwanag, may isang lalaking ito na nagkalat ng chismis tungkol sa akin at nagsasalita sa likuran ko. Aware din ako doon. Una sa lahat, gumawa ako ng isang pampublikong deklarasyon at personal na siniguro na siya ay mapupunta sa bilangguan. Siya ay sinentensyahan ng fixed term na pagkakakulong ng 8 taon at kailangan ding magbayad ng 1,600,000 dolyar para sa mga pinsala. Pagkatapos nito, sinundan ako ng kanyang pamilya, patuloy na lumilikha ng gulo para sa akin. Ganoon din ang ginawa ko sa kanila, ipinakulong silang lahat.
Kung maaalala ko ng tama, ang pinakamagaan na sentensya ay kalahating taon ng pagkakulong. Sa madaling salita, ang pamilya ng partikular na empleyado ay bilugan sa isang iglap. Napabuntong hininga si Zack. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalupit, Thomas. Ito ba ay walang awa? Bilang Diyos ng digmaan, nakagawa siya ng mga gawa ng 10 beses na mas malupit kaysa sa ginawa niya sa partikular na empleyado. Sabi ni Thomas, may mga bagay na dapat gawin anuman ang mangyari. Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa empleyadong nagpakalat ng masasamang chismis tungkol sa akin, nagsisilbi rin itong babala sa iba. At the end of the day, wala nang nangahas na magsalita ng masama tungkol sa akin. Ang mga karaniwang nagsasalita ng masama tungkol sa akin ay nabawasan din, natatakot na magsalita ng mali at magdusa ng aking galit. Iyon ay isang pagpapakita ng awtoridad. Si Thomas Mayo ay bahagi ng management team at siya mismo ang purchasing manager. Sa ganoong posisyon, tiyak na makakaakit siya ng selos mula sa iba. Kung hindi niya itinatag ang kanyang awtoridad, siya ang magiging paksa ng talakayan araw-araw. Sobrang hinangaan ni Zack si Thomas sa bagay na ito kaya nagpatira pa siya sa harap niya. Si Thomas ay may parehong banayad at matatag na panig. Gumagamit siya ng iba't ibang pamamaraan alinsunod sa mga taong kanyang hinarap. Ito ay isang napakabihirang kakayahan. Inubos ni Zack ang baso ng alak at sinabing, tatanggalin na ba natin ang mga alipores ni Benjamin, Thomas? Umiling si Thomas. Hindi. May iba ka pa bang plano? Hindi, gusto ko lang ay enjoy ang palabas bago gumawa ng anumang aksyon. Mag-enjoy sa palabas. Tumaas ang gilid ng labi ni Thomas. Oo, Direktor. Maliban na lang kung ayaw mong makita ang reaksyon ni Wise pagkatapos gumastos ng 3 bilyong dolyar para agawin ang ating mga paninda. Biglang natuwa si Zack. Paanong ayaw ko? Ang palabas na ito, dapat nating tangkilikin ito ng husto. In this case, let's go according to your plan. Una, manunood tayo ng palabas, tapos tanggalin natin ang mga nunal. Kabanata 906. Ginanap ng Elite Jewelry ang pinaka-engrand na seremonya ng pagtanggap na naitala sa kasaysayan. Ang bulwagan ng banquet ay puno ng mga mesa at lahat ng mga ito ay ganap na okupado. Nagpakitang tao ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang industriya habang napakaganda ng pananamit. Ginamit ni Wise ang lahat ng available niyang koneksyon para imbitahan ang mga celebrity na ito para lang sa isang layunin. Para hayaan silang maging saksi ng isang mahimalang sandali na magkasama. Ang mga Rollstones na nagkakahalaga ng kabuuang 3 bilyong dolyar mula sa 3 magkakaibang mga supplier ay bubuksan kaagad ngayon. Upang makayanin ang bilang ng mga tao at kung gaano kaganda ang kaganapan, naghanda si Wise ng 50 cutting machine at naghanap ng mga world-class cutting experts sa industriya. Kasabay nito, higit sa 20 bodega ang binuksan. Mayroong higit sa 200 empleyado na nakaayos para sa transportasyon ng mga Rollstones. Ang sukat para sa seremonya ng pagputol ng bato ay ang pinakamalaking nakita sa Southland District at posibleng sa mundo rin. Si Thomas ay dati nang nagputol ng 100 rollstone sa live stream bago ito tama. Hehe, sa pagkakataong ito si Wise ay may mahigit 20 bodega na halaga ng mga hilaw na bato na puputulan kaagad. At para lang sa espesyal na okasyong ito, nag-host siya ng live stream sa isang pangunahing platform ng live stream at naghanda ng mahigit 100 kamera. Ang halaga ng live stream banquet na ito lamang ay umabot sa milyon-milyong dolyar. Ito ay maluho, ngunit naisip ni Wise na sulit ang halaga nito. Hanggat maayos ang pagputol ng hilaw na bato. Ang Elite Jewelry ang magiging nangungunang kumpanya ng alahas sa Southland District at magkakaroon pa ng pagkakataon na maging isang world-class na kumpanya ng alahas. Hanggat sumikat ang Elite Jewelry, madali lang kumita ng pera. Ang pinakamahalagang bahagi ay ginawa ni Wise ang lahat ng kanyang makakaya upang agawin ang mga Rollstones mula kay Thomas. Ayon sa mga ulat na natanggap niya, si Thomas ay galit na galit tungkol dito. Matagal na rin siyang nagkulong sa kanyang opisina. Lalong naging masaya si Wise nang maisip niya ito. Sa kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran, paulit-ulit na natalo si Wise kay Thomas. Kawakas, nakahanap siya ng pagkakataon na gumanti at malampasan siya ng malaking margin. Pakiramdam niya ay siya si Jonathan habang si Thomas ay si David. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses natalo si Jonathan kay David, hanggat siya ay nagtagumpay sa mapagpasyang labanan, si Wise ang magiging emperador. Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam. Dumating ang lahat ng bisita ng halos tanghali na.
Nakatayo si Wise sa entablado na may hawak na baso ng alak at mikropono sa isa. Tinabi niya sa isang masayang tono, "Magandang hapon mga binibini at ginoo, salamat sa paglalaan ng ilang oras sa iyong abalang schedule para dumalo sa Elite Jewelry Livestream Banquet. Ngayon ang aming kumpanya ay magtatanggal ng mga hilaw na bato sa lugar kung saan mayroon kaming higit sa 20 bodega ng mga hilaw na bato na magagamit. At masisiguro ko sa iyo na ang bawat isa sa mga raw stones ay may napakahusay na kalidad. Taksihan natin ang makasaysayang at mahimalang sandali na ito ng magkasama." Tinitik niya ang kanyang mga daliri nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Ang pulang tela sa paligid ng pangunahing bulwagan ay nahulog ng sunod-sunod na nagpapakita ng kabuoang 20 malalaking monitor na isa-isa. Ipinaliwanag ni Wise, "Para sa kaginhawahan ng lahat, espesyal akong nag-install ng 20 monitor dito bilang pagsusulatan sa iba't ibang lugar ng pagputol ng bato. Ang bawat solong monitor ay magpapakita ng live stream. Lahat ay maaaring manatili sa kung nasaan ka, tamasahin ang masarap na pagkain at alak na inihain habang pinapanood ang live stream ng hilaw na pagputol ng bato. Pero syempre, kung meron mang boss na gustong mag-tip sa akin na i-entertain ko siya ng husto, I will of course welcome it. Ha 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 ha. Sige, bawasan na natin ang kalokohan. Magsimula na ang live stream banquet." Kautos ni Wise, lumiwanag ang lahat ng monitor. Ang mga cutting machine, cutting masters, hilaw na bato, at mga gawa ay handa na lahat na ipinapakita sa mga monitor. Ang masasarap na pagkain ay inihain sa bawat solong mesa kasama ang pinakamahusay na inumin na magagamit. Ang matataas na opisyal ay kumain, uminom, at nagsaya ng husto. Sa 7 masayang minutong ito, isang sasakyan ang huminto sa pasukan. 2 individual ang bumaba sa sasakyan. Hindi sila imbitado sa piging na ito. Kabanata 707. Sino pa ba sila kundi sina Zack at Thomas mula sa Stellar Jewelers? Natigilan ang lahat. Bakit sila darating? Hindi ba sila ang mga karibal ni Wise? Nang makita ni Wise ang 2 taong ito na agresibong lumakad, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot at sumili ang isang mapang uyam ng ngiti. "Hey, Mr. Queen? Mr. Mayo? Hindi ko akalain na magiging malaya ka na pala na bibisita ka sa aking lugar." Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo, tumingin kay Wise, at mahinahong sinabi, "Alam ng lahat sa Southland District na nag-oorganisa ka ng live stream na banquet. Malaking balita ito para sa industriya ng alahas. Si Mr. Queen at ako ay nasa industriya rin, kaya labis kaming nag-aalala tungkol dito. Patawarin mo kami sa pagpunta namin ng hindi imbitado at nakasakit sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi angkop na nandito kami, aalis na lang kami." Tumawa si Wise. "Anong ibig mong sabihin, hindi bagay? Ginoong Mayo, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagsuporta sa akin kaya nagagawa kong ayusin ang live stream na piging ngayon. Kung hindi ka nagsumikap at nasala ang mga magaspang na bato ng higit sa 1 linggo, paano ako magiging posible na makakuha ng napakaraming magaspang na bato ng sabay-sabay?" Tinahiya niya si Thomas sa harap ng mga tao. Nagbulungan din ang ibang big boss habang umiling si Thomas. Ito si Thomas Mayo. Napakawalang isip niya. Talagang kaya niya, pero wala siyang brilliant business mind. Hindi niya alam na dapat siyang pumirma ng isang kontrata para panatilihin ang mga magaspang na bato pagkatapos niyang piliin ang mga ito na naging dahilan upang sinamantala siya ni Wise. Hindi mo masisisi si Wise. Kasalanan niya ang pagiging walang muwang. Akala niya ay ayos lang kahit pumirma siya sa kontrata makalipas ang 2 araw. Haha. Ang naghihintay sa kanya makalipas ang 2 araw ay wala. Pinagtawanan ng lahat si Thomas. Ginamit nila siya bilang isang masamang halimbawa na nagturo sa kanila kung ano ang hindi dapat gawin sa industriya ng alahas. Itinaway ni Wise ang kanyang kamay. "May tao, halika at magbigay ng 2 upuan para kay Ginoong Queen at Ginoong Mayo." Bigyan sila ng mga VIP na upuan. Ginamit niya ang salitang, ipagkaloob, na para bang siya ay isang emperador. Sa oras na ito, kumilos si Wise na parang nasa tuktok ng mundo at minamaliit niya ang lahat. Nang makaupo sina Thomas at Zack, itinaas nila ang kanilang mga ulo at pinanood ang malaking screen. Lihim na nakaramdam ng sobrang saya si Wise. Ano pa sa mundo ang nagdulot ng higit na kagalakan kaysa sa personal mong kahihiyan ng iyong mga kalaban? Napakaraming tao ang inanyayahan niyang dumalo dahil gusto niyang kumilos sa isang kahangahangang paraan at ipahiya si Thomas. Higit pa rito, kumilos pa si Thomas sa konsyerto sa kanya sa pamamagitan ng pagpunta upang mapahiya.
na ikinatuwa ni Wise. Nang mag-alas 3 na ang orasan, magsisimula na, kaya nagutos si Wise. Hayaan ang cutting session. Umisi si Zack sa ilalim ng stage. Hindi ba't alas 3 ng hapon ang oras ng pagbitay at pagpugot ng ulo sa mga kriminal noong unang panahon? Hindi ba't malas ang pagputol ng magaspang na bato sa panahong ito? Gayunpaman, ang isang tao sa parehong mesa ay hindi nag-iisip ng parehong paraan at kinutya niya si Zack. Ginoong Queen, ang mga salitang iyon ay parang mga salita ng isang taong seloso. Naiinggit ka ba kay Wise? Nagkibit balikat si Zack nang hindi nagpapasinungaling. Hindi na niya kailangang pabulaanan dahil ilang sandali pa ay mabubunyag na ang katotohanan. Matagal na nilang pinlano ito at sa wakas ay panahon na para anihin nila ang mga resulta. Opisyal na nagsimula ang malaking cutting show. Buzz! 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 Ang maingay na tunog ng cutting machine ay patuloy na naririnig at ang mga bisita ay kumain ng masasarap na pagkain habang pinapanood nila ang pagputol sa lugar. Alam na ng mga lapidarista na ang lahat ng magaspang na bato ay top grade ng maaga kaya lahat sila ay napakaingat. Sila ay sobrang nakatutok habang maingat nilang pinuputol ang mga magaspang na bato. Makalipas ang 3 minuto, sa wakas ay naputol ang unang magaspang na bato. Ang mga tao ay handang magsaya para dito, ngunit nang makita nila ang kinalabasan, ang lahat ay natigilan at hindi na nila nagawang magsaya. Ito ay dahil ang unang magaspang na bato na kanilang pinutol ay hindi isang mahusay na grado na magaspang na bato. Sa halip, ito ay isang napakapangit na isa na hindi naglalaman ng anumang gemstone. Ang gayong roughtstone ay pwedeng masabing walang halaga. Kabanata 908. Agad na tumahimik ang mataong hall. Maliban sa mga hagong na tunog ng pagputol ng live stream, walang nang ahas na magsalita muli. Ang unang magaspang na bato ay talagang walang halaga. Sino ba naman ang makakahula nito, di ba? Tumayo si Wise sa entablado at lahat ng ilaw ay nasa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang walang isip na parang clown. Palagi niyang banggit na ang lahat ng magaspang na bato ay nasa pinakamataas na grado, ngunit ang unang naputol ay naging walang halaga. Parang biro na nagpatawa. Hindi mahawakan ng mahigpit ni Wise ang kanyang baso ng alak. Nanginginig ang kanyang kamay at pinakanak ang tumalsik ang alak. Natahimik ang audience sa ibaba ng stage. Maya-maya may nagtangkang tumulong kay Wise at nagsabing mahirap sabihin sa magaspang na bato. Hindi mahalaga ang isa o dalawang walang kabuluhang bato. Sa sandaling magsalita siya, naputol din ang pangalawa at pangatlong magaspang na bato. Ang dalawang batong ito ay parehong walang halaga. Maiintindihan nila kung ang unang bato lamang ay walang halaga. Ngunit, kapag ang tatlong tuloy-tuloy na magaspang na bato ay walang halaga, ito pa ba ay itinuturing na isang pagkakataon? Sinabi sa kanila ni Wise na ang lahat ng magaspang na bato ay mataas ang grado, ngunit tatlong walang halagang magaspang na bato ang maputol sa puntong ito. Wow! Ito ay medyo nakakahiya. Samantala, inabot ni Zack ang isang piraso ng pakwan at inilagay sa kanyang bibig. Initian niya ito habang sinasabi, "Sop, napakatamis ng pakwan ngayon." Oo, at ang palabas ngayon ay medyo matamis. Matamis para kay Zack pero mapait para kay Wise. Matigas na umupo si Thomas sa kanyang upuan. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumitig sa screen, at mahinang ngumiti. Ang tatlong walang kwentang bato ay simula pa lamang. Isang kawili-wiling palabas ay darating pa. Mas exciting ang sumunod na performance. Parami ng parami ang mga mahihinang magaspang na bato ang pinutol at karamihan sa mga bato ay walang halaga. Ang isang maliit na bahagi ng mga bato ay normal, ngunit wala sa mga ito ay mataas na grado na magaspang na mga bato. Walang magaspang na bato na mukhang mas mahusay kaysa sa normal, pabayaan ang pinakamataas na grado. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan ang mahigit 20 live stream channel. Ang live stream na ito ay medyo kawili-wili. Profesional ba sila sa pagputol ng mga walang kwentang bato? Haha, ito ay eksaktong screwing up sa lugar. Sabi ba nila top grade rough stones? Ngunit wala akong makitang anumang top grade na magaspang na bato. Ito ay hindi kakaiba. Paano mangyayari ang gayong kahangahangang bagay? Ang bawat magaspang na bato ay top grade. Kung ganoon talaga, hindi ba siya kikita ng malaki? Ang lahat ng mga channel ng live stream ay masikip. Pinawa ang seksyon ng komento na sumasakop sa buong pahina ng live stream. Nagpatuloy ang live stream. Nagpatuloy ang pagputol. Makalipas ang 10 minuto, walang nakitang magaspang na bato sa itaas. Sa entablado, mapatla ang kutis ni Wise.
Masasabi na ng isang matalinong taong tulad niya na may mali at napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Makalipas ang 30 minuto, hindi pa nababalik ang sitwasyon. Humigit kumulang isang kapat ng magaspang na bato ang naputol, ngunit ang sitwasyon ay nanatiling kakilakilabot. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, tiyak na magdurusa si Wise ng malaking kawalan. Ang mga sinubukang ipagtanggol si Wise ngayon ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Walang tao sa mood kumain ngayon. 3:00 ang tamang oras. Ang live stream ay hindi para magputol ng magaspang na bato kundi pugutan ng ulo si Wise. Makalipas ang isang oras, kalahati ng magaspang na bato ang naputol. Ang lahat ng mga bato ay pangit. Matagal nang nahulog ang baso ng alak ni Wise sa lupa at nabasag ito. Mapatla na ang kanyang kutis na para bang sinipsip ng vampira ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya ito. Siya ay naloko. Kabanata 909. Itinuro sa kanya ni Thomas ang isang mahirap na aral at ipinaunawa sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa paglalantad ng kontrabida sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng masamang bagay. Si Thomas ay sadyang naglabas ng ilang balita kay Wise. Hindi dahil sa kawalang ingat na aalis si Thomas ng 2 araw para samantalahin siya ni Wise, pero sinadya niya iyon. Galit at walang magawa si Thomas. Sa lahat ng oras na ito, si Thomas ay pwedeng nagtatago sa kanyang opisina at nagdiriwang. Nawala si Wise. Talagang nawala siya. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang katalinuhan, pero nagbayad siya ng malaking halaga para sa kanyang katalinuhan sa pagkakataong ito. Ang mga rough stones na pinili ni Thomas ay hindi mga top grade na magaspang na bato kundi mga pangit. Ang nakakatawa ay talagang kinuha ni Wise ang lahat ng mga basurang magaspang na bato mula sa 3 pinakamalaking supplier. Tapos na siya. Tapos na ang lahat. Upang makuha ang batch ng stock na ito, namuhunan siya ng lahat ng pera mula sa kanyang kumpanya. Naisanglapan niya ang kanyang kumpanya at kumuha ng purchase fund loan na $600 million mula sa bangko. Akala niya noong una ay tataas ang reputasyon ng Elite Jewelry at kikita siya ng malaki pagkatapos makumplito ang pagputol. Ngunit, ang live stream na ito ay direktang nagbigay sa kanya ng hatol na kamatayan. Imposible kahit gusto niyang pagtakpan ito. Pagkatapos ng lahat, ang buong session ay binobroadcast. Siguradong lalapit sa kanya ang mga tauhan ng bangko at hihingi ng bayad bago ang bukas. Nawala niya ang lahat ng pera ng kanyang kumpanya at may utang pa sa bangko ng malaking utang. Hindi niya kayang bayaran ang lahat. Mayroon lamang isang pagtatapos para sa Elite Jewelry na bangkarota. Mula nang si Wise ay nasa industriya, hindi pa siya natalo ng ganoon kalala. Sa pagkakataong ito, binayaran niya ang kanyang kayabangan at walang kabuluhang gawa. Masyadong mahal ang presyo at mahirap ang aral. Direktang bumagsak si Wise sa lupa ng may kabog. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay medyo namumukod-tangi, pero kahit na siya ay hindi kayang bayaran ang ganoong kalaking suntok. Nahihilo ang kanyang ulo at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tapos, nahimete siya sa stage. Ginoong Wise, tumawag na ng ambulansya ngayon. Tumawag ka ngayon sa 120. Mabilis. Ang ambulansya ay naglakbay patungo sa lugar sa loob ng ilang minuto. Isang grupo ng mga tao ang nagdala kay Wise sa ambulansya at ipinadala siya sa ospital. Samantala, ang malalaking screen sa bulwagan ay live streaming pa rin ang pagputol. Walang nagpatuloy sa panunood nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagputol ng mga walang kabuluhang bato ay talagang hindi nakakakuha ng kanilang interes. Tumayo na rin at umalis ang mga mayayaman at malalaking amo. Ang kanilang paglalakbay ay hindi ganap na walang kabuluhan, bagaman. Bagamat hindi nila nasaksihan ang isang makasaysayang sandali, napanood nila ang isang sobrang nakakatuwang pelikula tungkol sa isang Joker. Umupo si Thomas sa kanyang upuan, kinuha ang puting alak sa mesa at nilagyan muli ang kanyang baso. Pagkatapos, nag-refill siya para kay Zack. Kinuha ni Zack ang kanyang baso ng alak, tumawa, at sinabing, "Thomas, ang galing mo. Ang iyong paghuhusga ay talagang tumpak. Talagang na-flatter mo ang lahat ng masasamang magaspang na bato at ginawang ganap na pagkawala si Wise. Ngayon ay hindi na niya maibabalik ang alinman sa kanyang pera. Natural iyon. Alinman sa huwag gumawa ng anumang bagay o kapag gumagawa ng isang bagay, gawin ito sa sukdulan. Unang tagumpay natin. Cheers! Cheers! Nag-toast silang dalawa at ininom lahat ng alak nila. Matagal nang natitimpla ang alak kaya ang sarap talaga. Pagkatapos ng insidente, ang lahat ay nagkaroon ng bagong pagkakaunawa kay Thomas.
Simula noon, walang nang ahas na kumuha ng stock mula sa Stellar Jewelers. Hindi alam ng isa kung top grade o basura ang kanyang stock. Hindi nila alam kung gusto ba talaga niyang bumili o nagkunwari lang nabibili para maglagay ng bitag sa kanila. Bukod kay Thomas, walang gustong malaman kung ito ay totoo o peke. Kasunod ng insidente, naging alamat si Thomas sa industriya ng alahas. Nang matapos siyang uminom ng alak, dahan-dahang ibinaba ni Thomas ang kanyang baso, tumayo at sinabing natapos na ang kamangha-manghang palabas. Mr. Queen, babalik tayo at gagawa tayo ng ilang paglilinis. Tumango si Zack. Iyon ang iniisip ko. Kabanata 910. Sabay-sabay, sa Stellar Jewelers, dalawang lalaki ang nakaupo sa mga upuan sa opisina ng General Manager. Bagamat maayos ang pananamit nila, nilalamig pa rin sila. Ang dalawang lalaking ito ay sina Benjamin at Alton. Ang dalawa sa kanila sa simula ay kumilos tulad ng iba. Nakaupo sila sa harap ng computer at pinanood ang proseso ng pagputol na ini-stream ng Elite Jewelry. Akala nila may makikita silang magpapasaya sa kanila. Espesyal ang kanilang mga status, kaya hindi bagay para sa kanila na dumalo sa kaganapan. Manood lang sila mula sa opisina. Noong una, akala nila ay masasaksihan nila ang mga top grade na magaspang na bato na binubuksan para kumita sila ng malaki. Sino ang makakaalam na ang pagtatapos ay magiging sobrang nakakagulat? Ang nakita nila ay isang ganap na sira-sirang sitwasyon. Ito ay ganap na kakilakilabot. Nang makita nilang nahimete si Wise dahil sa galit at isinakay ng iba sa ambulansya, naramdaman ng dalawang lalaki ang malamig na panginginig sa kanilang mga gulugod. Sa sandaling iyon, kahit ang mga idiot ay alam na sila ay nalinlang. Pinunasan ni Benjamin ang malamig na pawis sa kanyang noo at patuloy siyang nakahinga ng maluwag. Ang insidente ngayon ay ganap na hamarang sa kanyang paraan mula sa pagtakas. Marahil naisip ni Wise na nakipagtulungan siya kay Thomas upang gawin ang pagsasabuatan na ito. This time, tapos na siya. Nasira ang kanyang plano. Malungkot si Benjamin. Habang iniisip niya ay lalo siyang nakaramdam ng pagkalito. Nanginginig ang mga paa niya at hindi niya napigilan kahit sandali. Samantala, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Alton at sinabing, "Great, I'm totally impressed by Thomas." Naglagay ang taong ito ng bitag para sa atin at hinintay tayong mahulog dito at talagang nahulog tayo sa kanyang bitag. Wow! Walang isip talaga tayo. Sa totoo lang, walang pag-iwas. Ito ay dahil sa mensaheng ipinadala ni Thomas. Ayon sa kanya, kung hindi sila kukuha ng stock, gagamitin ng Stellar Jewelers ang batch ng stock na ito para kumita ng malaki. Pipigilan pa nila ang buong negosyo ng Elite Jewelry. Kaya, si Wise, Benjamin, at hanggang ay tiyak na mahuhulog sa bitag bilang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kita. Iyon ay halata. Labis na kinasusuklaman ni Benjamin si Thomas, ngunit lubos siyang kumbinsido sa bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Natarante si Benjamin. Sabi ni Alton, ano ang ibig mong sabihin sa dapat nating gawin? Ito ay wala sa ating negosyo. Gagawin natin ang dapat nating gawin. Ha! Napakawalan diya ni Benjamin, ngunit pakiramdam niya ay mas walang hiya si Alton kaysa sa kanya. Isang malaking insidente ang nangyari. Mga outsider pa kaya sila na parang walang nangyari. Well, maaari talagang maging sila. Paliwanag ni Alton, bumagsak na si Wise, so it's just a matter of time para malugi ang Elite Jewelry. Hindi na natin kailangang tumakas ngayon. Bakit hindi na lang tayo manatili sa Stellar Jewelers? We should feel blessed that we just leaked some news to Wise, but the exact plan was executed by him personally. Kaya, kahit na gusto nilang imbestigahan tayo, hindi nila tayo maisip. Pwede pa naman tayong umarte na parang walang nagbago. Maaari tayong magpatuloy na maging mga executive at makatanggap ng mga sweldo sa Stellar Jewelers. Ang nawala sa atin ay isang pagkakataon lamang para sa job hopping. Ito ay isang kahihiyan, ngunit hindi ito papatay sa atin. Maaari pa rin tayong lumipat sa maraming magagandang kumpanya sa susunod. Kahit na walang magagandang kumpanya na maaari nating puntahan, makokontrol pa rin natin ang sangay ng Stellar Jewelers, Southland District at kumita ng pera dito. Wala tayong mawawala. Ang nakakairito lang sa akin ay si Thomas. Pero, after nitong insidente, pagtitiisan muna natin pansamantala. Mas mabuting huwag muna nating kalabanan si Thomas. Mamuhay muna tayo ng mapayapa. Pagkaraan ng ilang oras, gagawa tayo ng ilang paraan para maalis si Thomas.
Ang kanyang pagsusuri ay medyo tumpak. Naintindihan din ito ni Benjamin. Tumango siya at sinabing, oo, parang wala kaming naranasan na pagkawala. T-Wise at Elite Jewelry ang talagang natalo. Hindi tayo nagtatrabaho para sa Elite Jewelry kaya wala ito sa ating negosyo.